Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Philippine Space Agency o PhilSA para po alamin ang detalye ng nabanggit po na rocket launch ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa Cagayan sa susunod na taon. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Gaya po ng aking nabanggit kanina, ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Senior Science Research Specialist ng Philippine Space Agency o PhilSA Rocket Engineer Division, partikular po sa Spacecraft Mechanical and Autonomous Systems Development Division. Ito ay sa katauhan po ni Engineer Renzo Wee. Engineer Renzo, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po, Win, at magandang araw din po sa ating mga nakikinig at mga viewers natin. Engineer, na itong nakaraang ng Lunes, nung sa SONA nga ni Pangulo, ay inanunsyo mismo niya yung kanyang o yung sinasabi nga niya na paglulunsad o launching ng isang rocket sa susunod na taon dyan po sa may Cagayan. Para po sa kabatiran ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung detalye ng milestone na ito, lalo po sa launch capabilities po ng Pilipinas? Salamat, Win. No? Magandang tanong po yan at magandang nasasagot po rin natin. No? Ang test launch ng sounding rocket na gagawin natin dito sa Pilipinas or sa Philippine soil ay isa lamang po itong bahagi ng mas malaking vision ng bansa na maging regional gateway to space. At ang isa sa pinakamalagang parte nito ay ang paglilinang ng kakayahan ng mga engineers at mga researchers sa space technology. The rocket, along with the development of a spaceport, is much more than building a launch pad. It's about building our space ecosystem. Mm-hmm. Engineer Renzo, kasi parang nalaman din natin na may tie-up tayo sa sa Korea. Kung hindi po ako nagkakamali, maaari niyo po bang ibahagi o ibigyan pa ng detalye yung gagawin po ang paglulunsad nga po na ito? Sige, sir. Meron po tayong partner na Korean na company kung saan i-train po yung mga engineers natin sa PhilSA upang magkaroon ng kaalaman sa rocket development. Ngayon, ang ating i-build, i-assemble at i-test natin na rocket sa Korea, dadalhin po natin yan ngayon dito sa Pilipinas. Tapos po niyan ay itetest po natin ulit, i-assemble natin, integrate po natin dito sa Philippines, tapos dito po natin siya ilo-launch. Ang pinaka-importante pong talagang parte ng program nito ay yung capability na matututunan natin sa pag-launch ng pag-build, pag-develop, pag-assemble, pag-integrate, pag-test, pag-launch ng rocket na to.
Kasi lumalabas, Engineer Renzo, bagong kapabilidad nga 'to ng Pilipinas kasi sa mga nagdaang taon, naka-focus tayo do'n sa paggawa ng mga microsatellite. Ngayon, mismong rocket naman yung dine-develop natin sa tulong nitong mga ka-partner nga nating mga bansa. Mm. Tama po 'yan. At ang isa pa po kasing mahalagang punto dito, although ang ginagawa natin ay isang ibang klaseng rocket, tawag natin Mm. dito liquid fuel na Mm. sounding rocket. Dito po mismo sa Pilipinas, matagal na po tayong merong rocket-related na technology. Mm. Iba't ibang universities at mga academies, mga enthusiasts din, kaya nilang gumawa ng tinatawag natin na solid rocket, mga model rockets. Iba namang ibang klase naman po 'to, iba din po yung application. Ito Mm. din pong sounding rocket natin, iba rin pong application. Tapos meron pa tayong iba pa na rocket gaya ng sabi nating orbital na rocket, iba din po yung application nun. So Mm. iba-iba yung application niya. Opo. Yung binabanggit ni Pangulo na paglulunsad nga po ng rocket diyan sa may Cagayan sa susunod na taon, ano po ba ito? Ito po ba yung tinatawag natin na orbital rocket nga po na binabanggit niyo po? Hmm. Ang ipapalipad po natin next year sa Cagayan, ito ay sounding rocket. Mm. Sounding rocket na liquid fuel. Ang meaning nito, ang fuel nito na ginagamit ay in liquid Mm. form. Meron tayong kasi upang mag-burn po kasi ang isang rocket, kailangan natin ng susunugin at Mm. oxygen. Mm. So, meron tayong liquid oxygen, tapos meron tayong fuel. So, yun, sounding rocket po ipapalipad natin sa Cagayan. This is just a step. This is one of the steps that we're taking para makapagbuo naman tayo ng orbital rocket na ilo-launch natin into space. So lumalabas parang ito ay unang bahagi o first part pa lang po ng mga serye ng mga pag-develop po natin ng mga rocket na mas mataas yung kapabilidad, lalo na yung halimbawa aabot pa sa mga ganitong part po ng bahagi ng mundo tsaka sa mismong kalawakan na po. Tama po yan. Ang ginagawa natin ngayon ay dinademonstrate natin yung kapabilidad ng Pilipinas na mag-launch ng rocket. Mm. After nun, we'll build not better but different types of rockets na. Opo. Engineer Renzo, nabanggit natin kanina na napili yung Cagayan bilang lokasyon nga po nung paglulunsaran nitong rocket na to. Paano po ba natin napili yung Cagayan bilang pong launch site po nitong rocket po na ito? Ang Cagayan po ay na-identify natin bilang lokasyon ng rocket launch nagaganapin natin next year dahil first and foremost yung geographical characteristics nito. Ang isa sa tinitingnan natin ay yung may isa sa pinakamababang population density. Ang una kasi po nating kino-consider talaga ay safety. Safety ng tao, ng Mm. komunidad, safety ng paligid natin. Yun po ang una. Pangalawa, ito po ay bunga ng mga existing na collaboration natin ng iba't ibang grupo. Sa proyektong natin ito, katuwang natin dito si DICT at saka si SEZA Mm. at dalawa pang pribadong organisasyon upang maging matagumpay ang pag-execute ng project natin. Opo. Engineer Renzo, nababanggit nyo nga po yung safety. Paano po ba natin tinignan din yung konsiderasyon nga rin po dito sa paglulunsad nga po nitong itong rocket? May mga tinitingnan din po ba tayong ibang lugar na posible ring paglunsaran po ng mga rocket sa mga susunod na panahon or taon? Bukod dito sa Cagayan. Magandang tanong, Win, no? Mm. The development actually of a spaceport, it's a long-term undertaking. It requires careful planning, coordination and compliance with safety and regulation requirements as you have mentioned. And developing a spaceport happens in phases. Gaya po ng mga airport natin, yung mga seaport natin, tsaka mga iba pang infrastruktura, systems must be first established before magkaroon ng routine operation na pwedeng gawin. Ngayon po, with this demonstration, this actually opened up a path for us to have more spaceports in the country as we did it and as we position ourselves to be a regional space gateway in the future. What we're trying to say here is this is just the beginning.
Engineer Renzo, bigyan lang din natin ng mga emphasis itong tinutukoy nyo yung sa part particularly dito sa may parte ng safety. Kasi syempre nandiyon yung mga pangamba ng ating mga kababayan dahil nga pag sinabi kasing rocket launch, napapanood natin yung paglulunsad ng sa China, paglulunsad ng sa US, kung saan may mga nalalaglag na debris dun sa mga paligid malapit dun sa launch site. Actually, pati nga dito sa Pilipinas, umaabot din yung mga debris ng China kung saan doon pa sa may bahagi nila sila nagpalipad or mismo naglunsad, yung debris bumabagsak dito. Kaya mas magandang maipaliwanag natin sa ating mga kababayan yung safety at kung paano ginagawa ng PhilSA na matiyak na ligtas yung mga gagawing ganitong mga test, particular dito sa mga ganitong kapabilidad. Sa susunod naman na tanong, Engineer Renzo, gaano po ba ka-importante yung ganitong aktibidad? Hindi lamang po para sa Philippine Space Agency, kundi po sa buong Pilipinas. Ang pinakamalagang outcome ng proyektong ito ay hindi lamang yung rocket, kundi yung sinabi mo, kakayahan na nabubuo na ating mga Pilipino. Sa pamagitan ng knowledge transfer, nagkakaroon tayo ng hands-on experience sa rocket systems, propulsion testing, at saka safety. As we point out, kasi nga, importante nga po talaga yung safety. So, dito sa project natin, ang isang main point, safety, we must have safety procedure. Tapos i-identify po natin yan. Yung buong flight ng rocket, yung buong flight nito ay hindi pa siya lumilipad, alam na natin kung saan siya babagsak. Meron tayong mga simulations na gagawin. Tapos yung area na meron tayong mga safety buffer zone na tinatawag. Ito yung mga area sasabihin natin na dapat itong area na to, itong wala dapat na tao dito. Itong area to, dito natin ni-expect na mahuhulog yung rocket natin. Itong area to, ito yung retrieval area natin. So dapat itong area to, on standby dapat. Nandito dapat yung may mga bombero, may nagsisecure ng perimeter, merong mga first responders na tinatawag natin. Yun po, lahat niyan ng mga skills na to ay mahalaga sa pagbuo ng isang sustainable na Philippine space industry in general. And if we are going to broaden pa ang tinitingnan natin, nakakatulong ito sa paglikha ng mga high value na technical jobs din at nagpapalakas ng research and development at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Filipino engineers na makapag-contribute pa sa advanced technologies dito sa Pilipinas. We are giving them options. We are giving our Filipino people options. Also, we are demonstrating our capability to launch a rocket. In other words po, pinapakita po natin ngayon na kaya ng Pilipinas na mag-launch ng rocket. Bakit ba ito mahalaga? Bakit ba natin kailangan i-demonstrate? Alam niyo po kasi, sa space, ang isa sa unang tinitingnan talaga ng mga tao ay yung kailangan nating masagot, kaya ba nila? Na-demonstrate na ba nila? Sa kanila tayo susubukan. Now, what we're trying to say here, this gets us to the door. And then, we move forward from that. Engineer Renzo, nabanggit nyo nga po kanina, di ba, yung safety. At the same time, ito nga pong ideal na posisyon ng Pilipinas kasi tayo ay nakapwesto, particularly yung kagaya din natukoy natin, nakapwesto tayo malapit sa Pasipiko. At dun sa Pacific Ocean ay hindi naman ganun karami yung mga bansa. Hindi katulad ng sa may part ng Europe, sa may part ng China, na talagang maraming tatagusan na bansa. Dito, halos karagatan yung babagsakan possibly ng mga debris. So, pinoposisyon din po ba natin yung Pilipinas bilang possibly maging host ng mga ila-launch na satellite or rocket ng mga sa ibang bansa pagdating po ng mga susunod na taon? Yes po. What we're positioning is the country as a regional space gateway. Tama po yung sinabi nyo, no? Kung titingnan natin dito sa may east side natin, nandiyan po yung napakalawak na Pacific Ocean, which gives us more leverage. So, siguro yung term na gagamitin ko, na wala po kasing wala masyadong isla dyan, wala masyadong tao dyan. It's safer for us to do yung trajectory ng rocket papunta doon. Ang second po nito ay malapit po tayo sa equator. Kapag po kasi sa equator, mas magiging fuel efficient tayo, meaning mas nakakatipid yung mga rocket na naglo-launch dito sa mas malapit sa equator. Ang pangatlo pa po nito ay
yung position mo po mismo kasi ng Pilipinas, daanan siya eh. Mm. So marami po tayong mga maraming countries na dumadaan, sorry po, dumadaan sa Pilipinas. Now, if we're going to sum all of those things, ilan lang bang bansa makapagsabi na merong ganong klaseng advantages? Mm. Well, that we have the Pacific Ocean, we're near the equator, and we have a route, a maritime route for other countries to use. That's why we believe that we are poised to position ourselves to be a regional space gateway dito sa area natin sa Southeast Asia. Napaka-importante po talaga yung maibigay natin yung mga impormasyon sa ating mga kababayan kasi yung iba kasi kapag nababasa yung mga ganitong post na kulang-kulang yung mismong konteksto nagkakaroon ng maling pag-unawa lalo dito sa sinabi nga ng Pangulo kung mas maganda na maipaunawa natin sa kanila kung gaano ka-importante yung ganitong oportunidad na dala ng pagkakaroon ng kapabilidad patungkol dito sa paglulunsad nga po ng mga rocket. At the same time, hindi lang po sa ating capability, pati na rin po yung kakayahan ng Pilipinas na makapag-host possibly sa mga susunod na taon ng mga rocket mula po sa ibang bansa. Going forward po, Engineer Renzo, mula po sa launching po na ito sa susunod na taon, may mga tinatarget pa po ba tayong mga taon? Or halimbawa, sa mga susunod na, kumbaga may mga sinusundan tayong goal para po sa mas malaking proyekto po ng PhilSA sa Kalawakan po. Salamat sa tanong, Win. No? Mahalagang tanong upang malaman din at makita ng mga tao yung pipeline natin. No? As I've said before, dinademonstrate natin yung capability natin and we are moving forward from that. Ngayon, yung mga next steps natin dito ay paggawa ng mga facilities, ng mga pasilidad dito sa Pilipinas kung saan pwede tayo mag-develop ng mas advanced na satellites at ng mga rockets. Kasi ngayon, nagde-develop na tayo sa Pilipinas ng mga satellites. Now, we're trying to make facilities now, established facilities that can develop more advanced satellites at mga rockets din. At iba pa mga spacecraft dito na po mismo sa Pilipinas. Also, in parallel to that, we are going to build our spaceport in partnership with the private sector. This will then enable us to launch our assets into space independently and also cater to the needs of our neighbors as we've talked previously. Engineer Renzo, siguro mensahe na lang po sa ating mga kababayan, baka may gusto po kayong ibigay para sa kanila at mas maunawaan itong particularly itong pinag-uusapan natin na paglulunsad nga po ng rocket dyan po sa Cagayan. At the same time sa mga proyekto po ng PhilSA sa mga susunod na taon, nasa inyo po yung pagkakataon, Engineer Renzo. Salamat po and salamat po sa lahat ng Pilipino na naglaan ng oras nila para bigyan pansin yung proyekto natin. Na gusto ko lang pong ulitin natin. This is not just a project of PhilSA. This is not just a project of the Philippine government. This is a project for the Filipino people. The success of this project is the success of our nation. The benefits reaped from this project are benefits for the Filipino people. And now, if our kababayan po have any questions, you can always approach us at the Philippine Space Agency. Contact us on all platforms at Phil Space Agency po and learn more about the Philippine Space Program. Also, if you want to talk personally po sa mga personal ni PhilSA, engineers, o kung sino man po sa PhilSA, we will be celebrating the Philippine Space Week a couple of weeks from now. And we will have an exhibit po sa may Quantum Skyview, sa may Gateway Mall 2, sa may Araneta po, sa Cubao, sa Quezon City. Ngayong linggo, sa linggo po, August 9, Sunday. Ayun po. Salamat po. Apo. Ayan, sa mga kababayan natin, i-grab natin yung oportunidad na yan dyan po sa PhilSA, particularly sa darating po na Agosto para po sa kanilang Philippine Space Week. Puntahan po natin yan. Maraming salamat po, Engineer Renzo, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Salamat din po, Vin. Apo. At yan po ating naging panayam kay Engineer Renzo Wee, ang Senior Science Research Specialist ng Philippine Space Agency o PhilSA, Rocket Engineer Division, Spacecraft Mechanical and Autonomous Systems Development Division. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, 5 hanggang 15% ng monthly bill sa kuryente posibleng matapya sakaling maalis na ang systems loss charges ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ginawa ng kalihimang pahayag makaraang ipanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pagtatanggal sa nasabing charge upang matulungan ang mga consumer mula sa mataas na singil sa kuryente. Para sa kabuuang detalye ng balita, nandyan po si Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Energy Secretary Sharon Garina na sa 5 to 15% ng electricity bill ang posibleng matapya sa binabayaran ng electric consumers sa gitna ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charges. Sa ambush interview sa kalihim sa pagbubukas ng kauna-unahang Interactive Energy Museum sa Taguig City, sinabi ni Garin na ipinatawag niya na ang stakeholders para agad na mapag-usapan ang pagtatanggal sa systems loss. Papaspasan niya nila ang gagawing pag-aaral kung paano matatanggal sa monthly bill ng energy consumers ang nasabing bayarin na sa mahabang panahon ay nagsilbing burden sa mga electric consumers. Pero paglilinaw ni Garin, hindi agaran ang magiging paglaho ng systems loss. Gayong marami silang mag-aaral ukol dito gaya ng mga generating companies, NGCP, NEA, bukod pa sa nakakailangan din ito ng legislative action. Pero sa lahat ng ito ay binigyan din ng kalihim na malinaw aniya ang direktiba ni Pangulong Marcos at ito ay ang pababain ng presyo ng kuryente na kanilang gagawin. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin. Reduce talaga the electricity rates. That's the main message of the President with all the instructions he gave to the DOE. So, ang magandang epekto niyan, there will be at least could be like 5 to 15% reduction of the electric bill. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Energy Secretary Sharon Garin makikipagpulong sa Energy Regulatory Commission para sa pagsasakatuparan ng pagtanggal ng systems loss charges sa buwanang singil sa kuryente. Mula sa Department of Energy, nagbabalita si AJ Ignacio. Magkikipagpulong si Energy Secretary Sharon Garin sa Energy Regulatory Commission para sa agarang pagsasakatuparan na pag-aalis ng system loss sa bawat electric bill sa bansa. Ayon kay Garin na magkikipagpulong siya agad sa ERC, kabilang na rin ang National Electrification Administration upang matukoy ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan para mabawasan o tuluyang maalis na ito habang inaamyandahan ng batas. Gagawin din ang lahat upang mas mapababa pa ang singil sa kuryente at maibsan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Ayan mo na pinakahuling balita mula pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinimok ng Malacanang ang power utilities na palakasin ang mga programa laban sa electricity theft at pilferage makaraang magbabala ang industry groups na mahihirapan ng power companies kapag inalis ang systems loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ang gastusin ng mga consumer sa kuryente, subalit hindi rin nito gusto na ang utility companies ang sumalo sa mga dagdag na gastos. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno kung paano makaaapekto sa power sector ang panukalang alisin ang systems loss charges. Kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So, kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So, ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Inilatag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga paraan na maaaring gawin ng power utilities upang tugunan ang sanhi ng systems loss sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1, sinabi ni ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na kabilang dito ang pagsasaayos sa mga kawad para maiwasan ang pag-init na isa sa dahilan ng systems loss. Ang systems loss ay kuryenteng nawawala habang ipinadadala mula sa power plant papuntang tahanan at establishmento. Pagdating naman sa non-technical losses na sanhi ng systems loss tulad ng iligal na koneksyon ng kuryente o paggamit ng jumper, iginiit ng ERC na maaari ring umaksyon ang electricity utilities ukol dito. Maraming po pwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad. Medyo palakihin mo yung kapasidad ng kawad nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. Kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin na gumagawa ng ganyang illegal na gawain, ay po pwede naman na ipag-alam na, pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magko-conduct ng inspection ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang mag-disconnecta. ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malacanang tiniyak na magiging ligtas ang paggamit ng bansa sa nuclear energy. Ginawa ng palasyo ang pagtitiyak makaraang isulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ang paggamit ng nuclear energy bilang karagdagang mapagkukunan ng kuryente ng bansa. Para sa kabuuang balita, nag-uulat mula Malacanang si Raquel Bayan. Prioridad ng pamahalaan ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino at hindi magpapadalos-dalos ang gobyerno na magpatupad ng anumang nuclear energy nang hindi muna nito nasisiguro na ligtas ang anumang nuclear project na papasukin ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-aagam-agam ng ilan sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na panahon na upang isulong ang pagkakaroon ng nuclear energy program para sa bansa. Ayon kay Castro, batid ng gobyerno ang malaking requirement para sa pag-iingat sa usapin ng nuclear energy. Magkakaasaan niya ang mga Pilipino na ang pamahalaan sisiguruhin muna na sasailalim sa mabusising pag-aaral ang mga programa, kumpleto ang safety nets at makatatalima sa international standards ng safeguards na ipatutupad sa bansa. Hindi anya basta susuong ang pamahalaan sa anumang proyekto kung hindi ito sigurado na magiging beneficial at ligtas ang mga Pilipino. Yan nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay makakapuput in danger ang ating mga kababayan, magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon or kondisyon kasi ang inuuna po ng Pangulo at ng administrasyon ay ang safety ng ating mga kababayan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa usapin ng kuryente, nangako si House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez na agad isusulong ng komite ang mga panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang mga prioridad na panukala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon kay Alvarez, buong suporta ang ibinibigay ng House Committee on Energy sa mga reformang magpapalawak ng abot kaya at maaasahang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sinabi rin ng mambabatas na susuportahan ng komite ang panukalang alisin ng systems loss charges na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente. Suportado rin anya ng komite sa panukalang Sariling Kuryente Act na magpapadali sa paglalagay ng rooftop
solar panels at battery energy storage system sa mga tahanan at negosyo. Ayon kay Alvarez, nakatakda ng talakayin ng komite ang mga panukalang may kaugnayan sa systems loss charges habang inihahanda na rin ang pinagsamang bersyon ng Sariling Kuryente Act. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, ilang mamabata sa mababang kapulungan naghain ng resolusyon para silipin ang Pax Silica Agreement at sa posibleng maidudulot nito sa bansa. Para sa kabuang ulat, nagbabalita mula Kamara si Kathleen Forbes. Naghain na resolusyon ng ilang mamabata sa Kamara upang silipin ang Pax Silica Agreement dahil sa posibleng epekto nito sa pambansang seguridad at soberanya ng bansa. Pinangunahan ni Caloocan Representative Edgar Erice kasama sina Representatives Leila de Lima, Reza Lagman, Presley De Jesus at Elijah San Fernando ang maghahain na resolusyon para magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Layunin ng investigasyon na suriin ang posibleng epekto ng kasunduan sa national security, data governance, environmental protection, economic security, pati na rin ang foreign participation sa mga kritikal na industriya. Ayon kay Erice, hindi layunin na resolusyon na hadlangan ang pamumuhunan kundi tiyaking may sapat na transparency, pananagutan at proteksyon para sa interes ng mga Pilipino. Kabilang rin sa sisilipin ang pagmamayari at kontrol sa mga estratehikong infrastruktura, cybersecurity, paggamit ng likas na yaman at mga benepisyong maibibigay sa publiko. Susuriin din kung sapat pa ang umiiral na batas sa pamamahala ng artificial intelligence at iba pang estratehikong digital infrastructure. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita pa rin mula sa Kamara, formal nang sinimulan ng Senate Impeachment Court ang pagdinig kung saan naghain ng mga ebidensya ang prosekusyon para sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasabay ng pagtestigo ng dalawang dating branch manager ng Land Bank. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ibinahagi nito na puspusan niyang pinaghandaan ang cross-examination hinggil sa kontrobersyal na confidential fund. Batay sa naging takbo ng pagdinig, inihayag ng kongresista ang kanyang kasiyahan sa kinilabasan ng pagtatanong sa dalawang saksi mula sa Land Bank. Kung napalabas po yung purpose, napalabas naman po namin yung mga gusto po namin, dahil una-una napalabas natin ay yung pondo galing po sa public fund. Pangalawa, napalabas din po natin na ito po ay bulto o buo, winidraw doon po sa magkabilang departamento, sa Office of the Vice President, 125 million, at doon naman po sa DepEd, 37.5 million. Kaya nga po lumabas yung issue na unusual at saka suspicious dahil nga sa laki ng amount na inilabas dito sa parehas ng mga departamento. Kaya tingin ko naman yung purpose po ng aming o yung layunin ng aming direct examination kahapon, lahat naman po ito ay naisagawa namin at na-execute ng maayos. Samantala, tugon naman ng kongresista sa desisyon ng kampo ni Attorney Michael Poa, huwag nang i-cross-examine ang mga testigo dahil hindi naman umano ito makaapekto sa vice-presidente. Sinabi ng mambabatas na malamang ay nakita na ng abogado na malinaw at maayos ang paglalahad ng mga saksi kaya hindi na siya nag-uusisa pa. Ibinahagi rin ni Chua na sa darating na Lunes ay nakatakdang isalang sa witness stand ang dalawang opisyal mula sa Commission on Audit. Layunin nitong mabusising mabuti kung paano ginamit ang pondong nagkakahalaga ng 125 million pesos mula sa Office of the Vice President at 7.5 million pesos mula sa Department of Education. Tumanggi naman ang kongresista na magbigay ng komento ukol sa pahintulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buksan ang BAR box dahil ayaw nitong pangunahan ang mga susunod na legal na hakbang. Naging sentro rin ng diskusyon sa impeachment trial ang tinaguriang unusual transactions. Bilang sagot sa mga naging pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano ukol dito, kinumpirma ni Chua ang detalye ng transaksyon. Well, sinabi po kasing unusual base doon sa
testimonya ng ating testigo. Kaya daw unusual kasi first time na ganitong kalaki. Kasi normally may mga malalaki rin naman silang transaction pero nilalabas ito in a form of checks. Pero dito cold cash. Like sa parte po ng OBP, 125 million cold cash, one time withdrawal. So although 4 times nangyari yon, pero ibig sabihin, hindi ito inutay-utay. 125 same day. So kaya po nila kinakategorize as unusual. So ganun din sa parte ng DepEd, 37.5 million. Kasi based sa kanilang mga experience, kadalasan normally pag ganito kalalaki, puro cheque. Ito cash kasi, no? Cash. Ito cash. Oo, tama. Ito ang pagpapatunay ng kongresista na idinagdag na umabot sa 4 na duffel bag ang ginamit para paglagyan ng nasabing salapi. Binigyang diin ni Chua na matagumpay nilang napatunayan na ang perang nagamit ay nagmula sa kaban ng bayan. Dahil dito, tiniyak niya na sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Lunes ay mas magiging detalyado ang talakayan upang matukoy kung saan eksaktong napunta at kung paano ginugol na ang bilyong pondo ng pamahalaan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na isinumite nila ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon sa mga kinatawan, isinumite nila ang records sa Office of the Clerk of Court bago mag-alas 9 ng umaga kanina batay sa itinakdang palugit ng korte. Tiniyak ng BIR na nakakuha sila ng President's authorization para mag-produce ng tax records ng Vice Presidente. Una nang inatasan ng impeachment court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na agad tugunan ang subpoena para sa mga nasabing dokumento. Kaunay pa rin ito ng mga alegasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang maigting nitong suporta sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa nitong ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang mga kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-usad ng mga panukala sa Kongreso, sinabi ng BIR Chief na ipagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pinasimpleng tax compliance at pagrerepaso ng mga proseso at regulasyong hindi na angkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy rin nilang kukonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipatutupad ay tumutugon sa aktwal na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbayad ng buwis. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Umapila ang Commission on Elections o COMELEC kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung maaari ay ideklara na rin ang Nobyembre at 3 bilang isang holiday upang mabigyan ng panahon ang mga botante na makilahok sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na Nobyembre 2. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kung hindi kasi maidedeklara ang Nobyembre at 3 bilang holiday ay posibleng magsiuwi na rin at lumuwas na ng maaga ang mga botante dahilan para hindi sila makaboto. Isa rin itong pamamaraan ayon kay Garcia upang ma-maximize ang voters turnout sa gagawing eleksyon at maiwasan ang pagdami ng mga inactive status ng mga botante na kailangan pa ng renewal. Re-request po ang inyong Commission on Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uuwi ang mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad
yung mga kababayan natin umuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila ng November 3 na papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan. Ang pahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nakatakda pa ring simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT7 sa ikalawang quarter ng 2027. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa tamang schedule naman daw ang proyekto at target pa rin ng ahensya na mabuksan ang 12 istasyon ng MRT7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT7, nagbigay rin ng DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inaasahang magsisimula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto, habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ang 3 bagong EDSA busway stations sa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR Chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal, habang target namang makumpleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahan ding matatapos ngayong taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng konstruksyon. Ayon sa kanya, 70% na ng kinakailangang right-of-way acquisition ang natapos noong Hunyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City kasunod ng isinagawang inspeksyon sa Bangkal, Barangay Talomo proper sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa nabanggit na lugar noon pang 2019. Ngunit wala namang natapos na proyekto upang maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa mga iminungkahi ni Dizon na posibleng solusyon upang maiwasan ang labis na pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ay ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng lungsod. Sa tulong kasi nito ay may iwasan na ang biglaang pagbagsak ng tubig sa kapatagan at sa syudad upang makaiwas sa pagbaha. Ipagpapatuloy rin ang dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha. Kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na ay bumaba na yung tubig Diba? So ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit walang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Ganun din ang gagawin natin sa Cebu. Kung maalala nyo, sa Tino. Ganun ang nangyari sa Mananga River, tsaka dito sa Talomo. Ganun. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pinagugulong na ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa umunoy anomalya sa 2019 SEA Games sa target na matapos ito sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na buwan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad itong susundan ng paghahain ng mga irerekomendang kaso. No-show din anya ang mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC nitong Martes at abogado lamang ang pinaharap ng mga ito sa NBI. Sa 7 sabpina na inisyu ng NBI, isa pa lamang ang sumipot sa kanilang pagtawag.
Samantala, wala pa anyang tugon ang Commission on Audit sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games at FISGOC. Sabi pa ng NBI chief, hinihintay rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiniritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa FISGOC Foundation Incorporated sa CLAO ang 2017 hanggang 2026. Dumating yung isang PSC officer. So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over. No? I think in 3 to 4 weeks, we can finish the investigation and file the respective charges. NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mariing pinabulaanan naman ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang ulat na nagmamay-ari umano siya ng 72 million pesos na mansyon sa California. Ani Matibag, wala silang anumang property ng kanyang asawa na si Congresswoman Ann Matibag sa ibang bansa. Deklarado niya lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang State of Assets, Liabilities and Net Worth na maaari namang silipin o hingin ang kopya ng mga umuusisa. Ipiniliwanag ni Matibag na nakapangalan niya lamang ang owner na binili ang mansyon noong 2004 at hindi pa nga sila magkakilala ng kanyang may bahay noon. Naniniwala ang NBI chief na layon lamang ng naglipa ng fake news laban sa kanya na pahinain ang kredibilidad niya bilang testigo sa impeachment trial. Very odd kasi 1 billion dyan, sisipin mo Melvin Matibag pangalan niya. He's 57 years old, living in Stevenson Ranch, yung sinasabing lugar. Ang asawa niya, Ana Marie ang pangalan. And my wife's name is Ann Maria Reni Ann Lourdes G. Matibag. So this is totally fake news. So I abhor this kind of behavior na dapat naman nandito naman yung news network na siguro naman you have to do something about it. Or otherwise, I will be the one doing something about it. The NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mapabibilis na ang pagpapatupad ng universal healthcare sa bansa sa tulong ng Council of Experts na itinatag ng Department of Health o DOH. Ang konseho ay binuo ng mga dating kalihim ng kalusugan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service sa dating DOH Secretary at ngayon Iloilo 1st District Representative Janet Garin, sinabi nito na bagamat marami pa ring balakid na kinahaharap ang DOH, patuloy nitong tinutugunan ang pangangailangan ng mga mamayan sa sistemang pangkalusugan. Ayon kay Garin, sa pangunguna ni DOH Secretary Jose Pujalte, pinag-uusapan at pinag-aaralan na ng Council of Experts ang mga hakbang na gagawin para rito. Anya, malaking tulong din ang zero balance billing na programa ng gobyerno sa mga DOH hospital, ngunit malaking suliranin din ito sa mga hindi kabilang, lalo na ang mga maliliit na ospital ng bayan. Bagaman mayroon naman anyang mga medical assistance para sa ating mga kababayan, hindi pa rin maiiwasan na maglabas ng sariling pera ang mga pasyente dahil sa pagtaas ng presyo ng gamot at ng professional fee ng ilang mga doktor. Ayon pa kay Garin, mahalaga na magkaroon ng pag-uusap ang mga ahensya na nasa ilalim ng kagawaran ng kalusugan upang maging maayos ang sistema at makamtan ng mga Pilipino ang wastong mga benepisyo na para sa kanila. Malaking bagay ito kasi nagkakaroon kasi ng mas mabilisan na paggalaw. Yung continuity, yung mga bagay na tama, dapat ipagpatuloy at bilisan kasi nga naghahabol tayo ng panahon. Sa ating national government hospitals, hindi siya gaanong malaking problema. No, ang challenge nito ay dun sa ating devolved institution. Kaya nga aside sa universal healthcare law, ang malaking challenge din sa atin ay ang devolution of health services. Kasi syempre meron tayong mga bayan na maliliit na hindi naman nila kaya na tugunan ang kanilang counterpart sa tawag ng mga gastusing pangkalusugan. However, with the medical assistance program, ito ay nasisimulan. No? Ang pahayag ni dating DOH Secretary at ngayon Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Iginiit ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat pang siyasatin ng bansa ang mga umiiral na foreign academic and cultural exchanges programs partikular sa China kaugnay ng inilabas na investigasyon ng Sealight. Lumabas kasi sa nasabing investigasyon na mismong ang Jinan University sa Guangdong, China ang nagsasagawa ng training ng Chinese language teachers na siya namang ipinadadala sa Pilipinas. Natuklasan din sa nasabing investigasyon na ang Jinan University ang siya ring nagpalabas ng mga balikong pangaangkin sa Batanes at ang siyang pinakamalaking training destination para sa Chinese language teachers na nagtatrabaho sa mga Chinese-Filipino schools sa Pilipinas. Ani Teodoro, malaki ang tsansa na ginagamit din ng Communist Party ng China ang mga nasabing Chinese language teacher upang magpakalat ng fake news at disinformation sa mga paaralan sa Pilipinas at pinagtuturuan nila. Mahalaga ayon kay Teodoro na matukoy kung ano nga ba talaga ang totoo nilang pakay. Ang pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay pinagbubungahan ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. At ito ay state-owned and controlled academic institution in university na. Ngayon, ito malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang sa university. Kung hindi, sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchanges ang China. Ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, mga nasunugan sa Batak Public Market patuloy na nakatatanggap ng tulong. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag. Agtultuloy ti panang ipaay ti lokal gobyerno iti syudad ti Batak ti tulong kanagi tinapektaran ti uram na pasama ka iti Batak Public Market. Kabag paiswanan na kanakaawat dagiti nakarehistro a vendors, workers can helpers iti 3,000 pesos manipod iti lokal gobyerno. Kinumpirmaran ni Mayor Marky Chua nga inbunong dapayan ti dolasyon nga imabot ti nasurok 1.6 million pesos manipod kanagi iti pribado nga individual anang indalan ti donasyon da iti lokal gobyerno. Ilalawag ti Mayor asaan nga agpapada tinaawat dagiti stall owners manipod 5,000 pesos aging ganat 20,000 pesos. Ining to dagiti registered workers can helpers ket imawat iti 1,500 pesos. Namuan tinay bunong nga donasyon ket naukon manipod Hulyo 6 aging ganat Hulyo 14. Manipod iti syudad ti Batak, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Libreng bigas ipinamahagi sa 3,400 residente ng bayan ng Rosario sa La Union. Ang balitang yan iatid sa atin ni Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas sa Go. Nagnumar ti 3,004 agasot sa nga 18 residente to Rosario La Union iti libre abagas baban iti bagong Pilipinas sa rice program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon iti municipal government, iti panangidaulo ni Mayor Bellarmine Flores II na usual ti programa tapno matulungan dagiti pamilya nga agkasapulan ken dagiti kooperatiba kastamutan dagiti mannalon tapno mailako dagiti produktuda na ipaay kadagiti benepisyaryo ti sagsangapulo a kilo abagas. Na isayang kati programa iti sidong ti Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units no sa Dino. Nakaawat ti proyekto iti 10 million pesos a pondo. Kinuna ti munisipyo ang makaawat dagiti kwalipikado a benepisyaryo. Iti sagsangapulo a kilo a libre a bagas tunggal kalpasan ti may sa bulan para iti 5 a siklo. Tapno masigurado ti suporta kariti lokal a mannalon. Gimatang ti municipal government iti bagas iti lokal a kooperatiba iti Rosario kas maitunos iti sagip sa kaat. Manipod aggo o La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Glenda mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Walang gutom program, Food Redemption, isinagawa. Humigit 1,700 Borongganon na kinabang. Si Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye. Maabot 1,702 nga ihapin mga burunganan nga walang gutom program beneficiaries na nakabenepisyo. Agin tumara nga Food Redemption naging buhat ang multi-purpose gym government complex ug Borongan City People Center naglabay nga mga adlaw. Kantidad ng 3,000 pesos nga food credits para niya nga bulan ng Hulyo 2026 at tuniginduhol nga danasabi nga WGP beneficiaries nga Go Grow Glow Foods nga mga pagkaon nga refined carbohydrates, protina ug mga pagkaon nga nagpapakasigit immune system sa ganahan bagas, karne nga baboy, isda, bunay, mga utanon ug mga prutas, pati pa in ingredientes sa pagpupurhiga. Ini nga WGP ang programan Gobyerno Nasyonal gimpapatuman ipinagid DSWD intuyo nga mabaton iton involuntary hunger ngan mapakasig iton seguridad han pagkaon hit mga pamilya nga mas nga nagkikinahanglan. Kabulig ang WGP team ang City Health Office ug ang mga barangay nutrition scholar sa syudad hapag dumara hini nga food redemption. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Sok mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Philippine Drug Enforcement Agency Region 8 nakatanggap ng pagkilala mula sa Department of Justice, Parole and Probation Administration Region 8. Ang kabuang ulat hatid ni Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod. Gipasidunggan ng Philippine Drug Enforcement Agency kung PIDEA Regional Office 8 sa prestiyoso nga Pillar of Interagency Excellence Award atol sa pagsaulog sa ika-50 anibersaryo sa Department of Justice, Parole and Probation Administration nga gipahigayon kanatong Hulyo 23, 2026 sa Pacific Point sa Dakbayan sa Tacloban. Mismong si Attorney Maria Rhea Caminong, ang Assistant Regional Director sa PIDEA Region 8, ang nidawat sa maong pag-ila alang sa tibok nga regional nga buhatan. Gipahayag nga ang maong pasidugog gihatag ngadto sa PIDEA tungod sa gipakita nining walay paghubas nga pasalig talagsaong pakigtambayayong ug padaing suporta sa DOJ PPA Region 8. Dako ang natabang nini sa pagpalig-on sa community-based correction system ug sa pagpaayo sa rehabilitasyon ug pagpahibalik sa mga benepisyaryo sa katilingban kon social reintegration pinagi sa nagkahiusang responsibilidad ug lihok. Ang maong pag-ila nagpakita silang lig-on nga dedikasyon sa pagpalambo sa pakig-alayon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno alang sa pagkabot sa usa ka mas luwas, walay illegal nga droga ug nagbag-o nga komunidad subay sa pananawon sa Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ruel mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao.
Philippine Coconut Authority at Misamis Oriental Provincial Government nagkaisa para sa pagpapaunlad ng industriya ng nyog sa lalawigan. Si Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Formal nga gipirmahan sa Philippine Coconut Authority Region 10 ug sa Provincial Government of Misamis Oriental ang Memorandum of Agreement kagahapon adlaw Miyerkules Hulyo 29 sa Unity Hall sa Capitol Compound. Kini kabahin sa Coconut Farmers and Industry Development Plan ug sa Coconut Seedlings Production Program sa LGU. Ipatuman sa PCA ang Coconut Hybridization Program o CHP-OPV nga maghatag di kalidad nga coconut seedlings para sa pagtanom ug pagbag-o sa mga lubi. Mopalit ang PCA og 50,050 ka mga OPV tall o dwarf seedlings gikan sa provincial government pinagi sa PGMO nga dunay kinatibuk-an nga kantidad nga 4.75 million pesos. Ipagawas ang pundo sa tulo ka hugna. Ang Provincial Agriculture Office ang mangulo sa pagdumala sa nursery, pag-atiman ug pag-apod-apod sa mga seedlings subay sa good agricultural practices. Gilauman nga kini nga panagtambayayong makatabang sa pagpauswag sa production sa lubi ug sa panginabuhi sa mga mag-umang misa-misnon. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Romy mula Cagayan de Oro. Kawing naman tayo sa Caraga. Department of Information and Communications Technology Caraga pinalalakas ang digital governance sa pamamagitan ng E-Governance Act Implementing Rules and Regulations at Information Systems Strategic Plan Caravan. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye. Gipangunahan sa Department of Information and Communications Technology kundi ICT Caraga ang E-Governance Act o Implementing Rules and Regulations kun IRR o Information System Strategic Plan kun ISSP Caravan isip kabahin sa pagpalig-on sa digital nga pagdumala sa gobyerno. Ang maong kalihukan gitambungan ni Assistant Secretary o ASEC for Government Maria Victoria Castro kauban ang iyang team og kapin sa isagatos ka IT leads og planning officers gikan sa mga local government units, government-owned and controlled corporations kun GOCCs og state universities and colleges sa Caraga ang miapil sa maong kalihukan aron mapalalom ang ilang kahibalo sa E-Governance Act og sa paghimo sa ilang mga ISSP. Gawas sa oryentasyon, gihimo usab ang practical nga workshop diin gigiyahan ang mga partisipante sa pag-andam og pagpalambo sa ilang mga information system strategic plans gamit ang bag-ong national template alang sa 2028 ug sa umaabot pa isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa DICT sa pagpalambo sa epesyente ug digital nga serbisyo sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inununsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang e-trabaho, isang bagong tampok sa eGovPH Super App na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI upang tulungan ang mga Pilipinong maghanap ng trabaho at gumawa ng resume nang hindi na kailangang umalis ng bahay. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon sa PTV, ipinaliwanag ni DICT e-Government Undersecretary David Almirol Jr. na ang e-trabaho ay nagsisilbing isang online job fair. Pagka-click doon, ayon kay Yusek
Almirol ay pwede nang mag-build ng resume at iyon ay AI-powered. Bukod sa resume builder, meron ding job matching engine ang iTrabaho na otomatikong nag-uugnay sa mga aplikante sa mga kumpanyang angkop sa kanilang kwalifikasyon at profile. Malawakang sektor o patungkol sa malawakang sektor at bagong tampok ay sa kasalukuyan, mayroon ng 61 million na users ang eGovPH Super App na maaari nang mag-download sa Google Play Store at Apple App Store. Ilan pa sa mga nakatakdang i-integrate at i-update sa app ay ang ilang mga factors at para naman sa mga hindi pa sanay sa digital na pamamaraan, nakatakdang magbukas ang DICT ng 3 pang physical eGov Servicio Centers sa buong bansa bukod sa kasalukuyang naitatag na sa San Juan at Cebu. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, buo naman ang suporta ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa nang ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-usad ng mga panukala sa Kongreso, sinabi ng BIR Chief na ipagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pinasimpleng tax compliance at pagrepaso ng mga proseso at regulasyong hindi naangkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Commissioner Mendoza, patuloy din nilang kukonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipatutupad ay tumutugon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, may ipinatutupad ng tax relief measures ang Department of Finance o DOF at Bureau of Internal Revenue o BIR para bigyang ginhawa ang mga manggagawa, maliliit na negosyo at iba pang taxpayers. Kasunod ito ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kung saan isinulong niya ang mga panukalang tax relief para mapagaan ang pasanin ng middle class habang patuloy na bumabangon ang ating ekonomiya. Sa inilabas na joint statement ng DOF at BIR, sinabi ng mga ahensya na umiiral na ang mga hakbang kabilang ang one-time tax abatement program for micro taxpayers na ipinapatupad sa ilalim ng Revenue Regulations o RR number 4-2026 noong June 22, 2026. Sa ilalim ng programa, maaaring makinabang ang mga kwalipikadong micro taxpayers sa pag-alis o pagbabawas ng kanilang mga hindi pa nababayarang obligasyon sa buwis at kaukulang penalties. Samantala, pinalawak din ng BIR ang tax exemption sa mga gamot kung saan nadagdagan ang mga gamot na hindi napapatawan ng value-added tax o VAT. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling pinagdibay naman ng Pilipinas at Cambodia ang kanilang ugnayan sa agrikultura kasabay ng pagtutulak sa mas malawak na pakipagtulungan ng pribadong sektor sa industriya ng paghahayupan sa isang business matching activity sa Taguig City noong Hulyo 22, 2026. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng pamahalaan at kinatawan ng industriya mula sa dalawang bansa upang talakayin ang pagpapalakas ng livestock sector, pag-akit ng pamumuhunan at pagpapalalim ng teknikal na kooperasyon. Binigyang diin ni Cambodian Agriculture Minister Tina ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor upang matugunan ang mataas na gastos sa produksyon lalo na sa baboy at matiyak ang supply
o matiyak ang sapat na supply. Samantala, iginiit naman ni DA Assistant Secretary Michael J. Garcia na mahalaga ang regional cooperation upang maisulong ang food security at sustainable livestock development sa ASEAN. Naglatag din ng ulat ang mga ahensya tulad ng National Livestock Program, Bureau of Animal Industry at National Meat Inspection Service hinggil sa kalagayan ng livestock sector sa bansa at sa mga kahilingan ng Cambodia na makapasok ang kanilang produkto sa lokal na merkado. Ang aktibidad ay bahagi ng opisyal na pagbisita ng delegasyon ng Cambodia at patunay sa patuloy na pagpapalakas ng kalakalan, teknikal na ugnayan at kooperasyon sa agrikultura ng dalawang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo at 30, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 48 centavos habang ang Japanese yen naman ay nasa 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 71 centavos habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 9 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay nasa 7 pesos and 84 centavos. Nasa 82 pesos and 22 centavos naman ang British pound, habang nasa 70 pesos and 49 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay tumbas ng 43 pesos and 78 centavos, habang nasa 16 pesos and 13 pesos and 38 centavos naman ang Saudi Arabian Rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang sports balita. Pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leylah Fernandez ng Canada 6-2 at 7-6 nitong Miyerkules. Matapos dominahin ang unang set, kinailangan ni Ayala na bumawi mula sa 1-5 deficit sa ikalawang set bago tuluyang makumpleto ang panalo sa loob ng 1 oras at 53 minuto. Sa unang frame, mabilis na nakapagtala si Ayala ng 3-0 lead at tuluyang sinelyuhan ang set sa loob lamang ng 35 minuto. Habang si Fernandez ay nakapagtala ng 14 na unforced errors. Sa ikalawang set, nakalamang si Fernandez ng 5-1, ngunit nakapagtala si Ayala ng 4 na sunod-sunod na games upang makuha ang 6-5 lead. Nadala ang laban sa tiebreaker matapos makabawi si Fernandez, ngunit muling bumangon si Ayala at tinapos ang laban sa pamamagitan ng back-to-back forehand winners. Ang panalo ay dagdag sa breakout season ni Ayala na kasalukuyan ay nasa ika-28 pwesto sa world rankings matapos ang matagumpay na kampanya sa grass courts, kabilang ang pagkatalo niya sa defending champion na si Iga Swiatek sa Wimbledon. Susunod na makakaharap ni Ayala ang mananalo sa round of 16 match sa pagitan ng second seed na si Elina Svitolina at qualifier na si Polina Kudermetova. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinabagsak ng San Miguel Beermen ang Titan Ultra 143-105 sa PBA Governors Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Mula sa dikit na 61-58 halftime score, sumabog ang Beermen sa ikatlong yugto 49-23 at tuluyang isinara ang laban sa huling quarter
33-24. Nanguna si George King sa nagawa nitong 35 puntos, 8 rebounds at 8 assists, habang si Jerick Ahanmisi ay may 26 na puntos sa kanyang pinakamagandang laro sa San Miguel. Nagdagdag naman si Don Truliano ng 22 puntos. Sa Titan Ultra, hindi sapat ang 25 puntos ni Joshua Monson para maiwasan ang ika-4 na pagkatalo ng koponan. Sa naunang laro, nakalusot ang Macau kontra Terra Firma 96-92 sa clutch plays ni Kobe Lam at Damian Chonky para sa kanilang back-to-back wins. Nagtapos sila na may 12 puntos at 3 rebounds habang si Devondre Perry ang bumuhat ng opensa sa Macau na may 34 puntos at 14 na rebounds. Nagdagdag naman si Chonky ng 29 na puntos at 3 steals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa na ang Gilas Pilipinas Under-23 3-on-3 team sa mabigat na hamon matapos mapasama sa matibay na bracket ng 20th Asian Games na gaganapin sa Japan mula Setyembre 20 hanggang 25. Batay sa draw, nasa Pool A ang Nationals kasama ang Kazakhstan, Sri Lanka at bronze medalist Mongolia. Sa Pool C naman ay ang reigning champion Chinese Taipei, runner-up Qatar, Indonesia at Bahrain. Pool B binubuo ng China, Iran, Malaysia at Hong Kong, habang Pool D ay kinabibilangan ng Japan, Singapore, South Korea at Thailand. Sa nakaraang Asian Games sa Hangzhou, tinanghal na kampyon ang Chinese Taipei matapos talunin ang Qatar 18-16 habang nakamit ng Mongolia ang bronze kontra South Korea 21-20. Noong 19th edition, nagtapos ang Gilas Under-23 sa ikapitong pwesto matapos ang 4-2 record, ngunit nabigo sa quarterfinal laban sa South Korea 19-16. Ngayon, inaasahan ng Samahang Basketball ng Pilipinas na bumuo ng 12 hanggang 13 man pool para sa Asian Games at FIBA 3-on-3 Under-23 World Cup sa Wuhan, China. Bilang paghahanda, sasali ang koponan sa Youth Nations League sa Singapore sa susunod na buwan, kabilang sa mga inaasahang manlalaro sina Juniel De La Rama, Koji Benaflor, Earl Medina, Cabs Cabonilas at Jedrick Daa sa ilalim ng head coach na si JJ Espanola. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangungunahan ni Jack Animam at Casey De La Rosa ang 17-member pool ng Gilas Pilipinas Women para sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico mula Agosto 17 hanggang 23. Babalik si Animam sa national team matapos ang kanyang commitment sa club teams. Huli siyang naglaro ay noong 2025 FIBA Asia Cup. Si De La Rosa naman ay muling sasabak sa 5-on-5 matapos ang matagumpay na kampanya ng Gilas sa international 3-on-3 circuits. Ang dalawang higante sa frontline ay inaasahang magiging sandigan ng koponan sa ilalim ng bagong head coach na si BT Toes na gagawa ng kanyang Gilas Women debut sa torneo. Kasama pa rin sa lineup ang mga veteranong sina April Bernardino at Janine Pontejos. Gayon din ang Phil-Am guard na si Vanessa De Jesus. Nasa pool din sina Jasmine Hoson, Luna Ozar, Kent Pastrana, Angel Surada, Ann Pingol, Tin Cayabyab at Monique Del Carmen. Dagdag lakas ang mga bagong recruits na sina Tiffany Reyes, Sophie Dignadice, Camille Malagar, Eliza Rodriguez at Jazz Salon. Makasama ng Pilipinas sa Group B ang Mexico, Canada at Senegal kung saan 2 koponan lamang ang uusad sa susunod na round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, hindi minamaliit ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang game-fixing allegations laban sa Bacolod Mascara matapos mag-viral sa social media ang laban nito
kontra Bulacan Cuyas. Bagamat wala pang opisyal na pahayag, isang mapagkakatiwalaang source ang nagsabing hindi natuwa ang liga sa mga aligasyon at nakahanda itong magpatupad ng mabigat na aksyon upang maprotektahan ang integridad ng kompetisyon. Titignan ng MPBL ang mga pangyayaring sa laro, partikular ang huling 7 minuto at 48 segundo kung saan hindi nakapuntos ang Bacolod dahilan para makuha ng Bulacan ang malaking panalo 100-64. Hindi rin ito ang unang beses na nadurog ang Bacolod matapos matalo ng 129-45 laban sa Abra, 113-61 kontra Quezon at 113-62 sa Bataan. Bagamat normal ang scoring drought sa basketball, ang paraan ng paglalaro ng Bacolod sa naturang stretch kabilang ang viral clip ng isang maling tira mula sa tres ay nagdulot ng matinding hinala mula sa fans at basketball observers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Naison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.